Hi guys! Panibagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. Ito na po yung continuation ng video natin dito sa My Expo. Tapos na po yung part 1 sa mga hindi pa nakapanood. Baka naman! So guys, heto na po ang ating part 2. We're still at International Zone Expo Doha Qatar 2023. At gaya na ng sinabi ko last time na malapit na matapos ang Expo Doha, matatapos na po yan sa March 28, 2024. At sa mga hindi pa nakapunta dito, punta na kayo guys bago matapos. Sayang naman itong Expo Doha kung hindi nyo na-experience. Marami kayong matututunan dito, malalaman, yan. Marami din kayo ma-explore at marami din mga products ng mga iba't ibang country na pwede nyo bilhin at marami pang iba. At sa puntong ito, nandito tayo sa Biodome. So mayroon pa rin silang Biodome 1 and 2. So inuna na natin ng puntahan guys ang Biodome number 2. Kaya heto lang naman na makikita nyo guys, mga display ng mga halaman, bulaklak, ano yan, mga arrangement. Hindi ko alam guys kung ano mga yan. Tingnan nyo na lang. Pero kahalahati lang yan ng Biodome. Ang may dekorasyon, yung kalahati. Ewan ko kung kanino nakalaan yun guys. At ito naman ang Biodome 1. Hindi ko alam kung bakit hindi siya bukas. Hindi ko rin alam kung ano mayroon dyan sa loob guys. Alright, eto na guys. Tara na sa mga iba't ibang pavilion ng mga iba't ibang countries. Para sa ating part 2, heto na ang ating first stop. Welcome, Vietnam! Etong pavilion ng Vietnam, asadya naman talaga napakaganda guys. Kaya dito, pumasok talaga ako sa loob at nag-explore. Tinignan ko rin yung mga iba't ibang products sa loob na kanilang mga binibenta. Mapapawaw ka na lang talaga guys. Dito lang talaga ako nagtagal. Dito sa loob ng Vietnam Pavilion. Tara na guys, pasok tayo. At kung papasok ka, yan ang bubungad sa'yo guys, ang Vietnam Agricultural Products. Dito mo makikita ang mga sari-saring produkto nila. Meron silang bag at yung napakagandang sombrero. Yun yung iconic na Vietnamese na sombrero. Napakaganda yung salakot ba ang tawag nun guys? Basta yun. Marami din silang mga spices dito, mga dry goods, ganyan. O proud Vietnamese agriculture daw. At eto na guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung sikat na sombrero ng mga Vietnamese. Hindi ko alam dyan kung anong tawag nila dyan, pero parang salakot kung tawagin natin. O tama ba? Tapos yung mga naggagandahan na mga handmade bags. Next up, let's go to Kyrgyzstan or Kyrgyzstan. Bahala na kayo guys, hindi ko rin alam kung paano i-pronounce yan. Walang masyadong ganap dito, kaya tala na sa next pavilion. At eto na naman tayo, hindi ko na lang sasabihin guys kung anong pangalan ng pavilion na ito. Dito na nga lang tayo sa Switzerland. At ang pavilion na ito ay napakasimple pero ang ganda-ganda ng dekorasyon at design. So sa side nito ay makikita yung isang SUV na kulay yellow-green na ang sinasabi dyan ay Geneva Motor Show daw at ang taas naman ay ang flag ng Switzerland. Ayun! At ito naman ang inyong makikita pag pumunta kayo sa harap ng pavilion ng Switzerland. Next, say hello to Burkina Faso. O aminin nyo, katulad ko rin kayo na hindi rin popular sa lugar na ito. Marami yan sa part 1 na video ko na hindi talaga popular na mga lugar sa akin. At iwan na natin yan ulit. Tara na sa Burundi. At wala masyadong tawad ganap dito guys, kaya tara na sa next pavilion. Of course, everybody knows. Say hello to Republic of Iraq. At dahil wala masyadong tao dito guys, hindi ko alam, hindi na tayo pumasok pa sa loob para tingin-tingin kung anong mayroon, kung anong ino-offer nila sa loob ng kanilang pavilion. At natsyempuhan ko nga guys na wala masyadong tao. Next, tara na kay Niger or Niger. Akala ko kanina Nigeria ito guys. So ganito lang kasimple ang pavilion ng Niger, walang tao. Hindi ko alam kung sarado na sila guys. Next, let's go to UK Pavilion. O ang sabi dyan, planting green ideas daw. O sa labas pa lang, wala pa sa loob niyan guys, mapapawaw ka na. Kita mo naman, di na kailangan magsalita. Nandyan na, napakaluwag ang UK Pavilion. Ang cute-cute ng mga nipahat dyan. Nipahat? Alright, say hello to Algeria. So si Algeria naman guys is napakaganda at napakaluwag ng kanilang pavilion. Hindi na ako pumasok sa loob, may mga tao din naman guys. Kaya dito na lang ako nag-concentrate sa labas kasi nga natutuwa ako na para may sarili silang bukid dito na maraming tanim.
Hopya! Dito na tayo sa Utopia! At eto naman ang sasabihin ko about Utopian Pavilion. Kung sa ibang pavilion guys ay sa harap nila is mga kubo-kubo or mga upuan, mga kiosk, mga benches, ganyan. Si Utopia is iba. Ang makikita nyo yun guys is ang nakatanim na mga halaman na may mga bulaklak. At habang naglalakad ako tungo sa next na pavilion, heto na at may mga ganap na next show. So ewan muna natin yun guys, tara na dito sa Palau. O, napakasimple lang ni Palau, wala masyadong ganap dito, wala din tao guys. So yan lang talaga ang may papakita ko. At kung may gana ka, may gana din ako. Ghana is the place to be. At talaga naman na napakaganda at napaka-colorful ang pavilion ng Ghana. So if you want to know more about Ghana, feel free to go inside. Here I am, Angola! At hindi na rin ako pumasok sa loob. Yan po yung red na Angola. At dito naman tayo dadako sa Afghanistan. So sa harap pala ng kanilang pavilion, heto nga at may mga Afghan cuisine. At dito naman sa side na to ay makikita mo ang mga Afghanistan handicrafts na mapapawaw ka talaga sa ganda ng kanilang gawa. At sa loob ng pavilion ng Afghanistan, naku, Diyos ko, ang dami nilang binebenta ng mga products nila. Ang daming mga sweets, mga nuts, at mga basta marami talaga silang paninda guys. Heto nga at binigyan ako ni Kuya ng free test daw yan. Pero nahihiya naman kasi ako guys kasi hindi naman ako bumili dyan. At ito rin yung binebenta nila guys, oh. Napakabango at napaka-expensive na saffron. Yan, very popular yan sa mga Arabic countries guys. It's okay. Thank you so much. طب حسن. So cute. Thank you. Thank you. It's okay. Yeah, the texture is very nice. Wait, there's more! Tara na sa Kuwait Pavilion! At eto naman ang bonggang-bonggang landscape design ng Kuwait. Intayon, Intan, Dijay, Pakistan. So sa bungad ng Pakistan Pavilion, mababasa mo ang Agricultural Society of Pakistan. At sadya naman talaga na hindi rin patatalo sa design ang Pakistan. Kasi nga sa harap pa lang, mafe-feel mo na yung garden vibes. At medyo nasa dulo na ito guys. Sayang kung hindi mapupuntahan ng mga tao. And sad to say guys na marami pa akong lugar na hindi napuntahan. Sayang nga lang kasi nga malolobat na ang aking cellphone. Buti sana kung may dala akong power bank. Anyway, dito guys, hinaantay ko na si Jay kasi tumawag na siya sa akin. On the way na daw siya para ako'y pick upin. Kaya nandito na ako sa labas ng Corniche Metro Station. Fast forward, heto nga at nasundo na ako ni Jay. Tinanong niya ako kung kumain na ako. Sabi ko hindi pa. So we decided to eat outside. Heto nga at nandito na kami sa isang Indian restaurant na Deccan Day One. Basta yun na yun, Deccan Day One restaurant, yun. Eto, isang Indian restaurant. So, tamang biryani na lang guys ang ating dinner. So, first time ko lang din na kumain dito sa restaurant na ito. Pero si Jay, last time daw, yung mga colleague niya na mga Indians ay dito rin sila kumain. Kaya niyaya rin niya ako dito na matikman daw ang mga biryani nila. In fairness ha, bilis ng serving nila ng mga pagkain. Oh, I like this. What is that? This one is gravy. What is this, brother? Raita. Okay. But Thank you. Thank you. Ano yan? Moton biryani? Kambing biryani. Ah, goat biryani. Laki na. I was surprised guys kasi nga napakamahal ang biryani dito. Can you imagine yung isang pot na yan which is good for
2 to 3 persons is 38 real. Tapos tig-isa pa kami ng pat. Diyos ko Lord, ang in-order niya is kambing biryani. Ako naman is fish biryani kasi how many days na ako nagki-crave ng fish biryani. Kaya dinala rin ako ni Jay dito hoping na magugustuhan ko ang kanilang fish biryani. So ang sabi ko, a little bit spicy with masala. So we'll check guys kung okay ba to sa akin, makakapasa ba or not. So fast forward, yan nga at talagang kunting-kunting na lang, naubos na talaga ni Jay yung pagkain niya. Sarap na sarap siya sa kambing niya ay. Ako naman is hindi masyado nakakain sa aking fish biryani kasi ang feeling ko napaka-oily na sobrahan yata ng ghee. Yan. Ghee yung ginagamit ng mga Indian guys sa pagluluto. And honestly speaking, hindi ko talaga siya nagustuhan. Kaya yung natira guys, pinatikom na lang namin at ibibigay ko sa aking kaibigan. So hayan, it's time to pay na guys. So, ito yung restaurant nila, Two Story. So, dito sa taas yung kainan. So, may buffet area din sila. Hindi ko alam kung anong araw ang buffet. So, dyan na din yung cashier. Yun. Bayad-bayad din pag may time. So, ayan. So, ang binayaran pala namin dyan guys is less than 100. O, diba? Mahal-mahal. Paano naman kasi 38 yung isang pat nun. Hindi pa masyadong masarap eh. Ayoko na, hindi na ako babalik dito, promise. Ayan, tamang lakad yan, papunta sa sasakyan namin. Sabi ko nga kay Jay, mas masarap pa at mas mura yung biryani doon malapit sa amin. 10 to 12 real lang. At heto na, at pumasok na ako dito sa loob while waiting for Jay kasi nga mag-hits pa nga daw siya guys. Anyway, sana nagustuhan nyo ang video na ito. Please like and share and don't forget to subscribe my YouTube channel Mariper Vlogs and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat. Bye!